Naniniwala ka ba sa mga anghel? Ako kasi, oo. Etong una kong kwento, experience ko mismo. Bale ako, ang papa ko at kuya ko walang pake sa mga pamahiin. Pero si mama, oo, napaka. Graduating ako ng high school nung magkayayaan na magpunta sa falls sa katabing probinsya namin. Malapit lang naman, 1 oras na biyahe lang. Nagpaalam ako sa kuya ko, pumayag naman siya. Kasi nasa Maynila naman si mama kaya hindi na ako nagpaalam sa kanila ni papa. Yung tita namin nagsisilbing guardian namin, pumayag din. Basta daw dalhin ko yung salbabida. Tapos sa bahay namin kami nagluto ng mga dadalhin. Kasi alam na mga kaibigan kong hindi masungit si tita. 8:00 ng umaga, lumarga na kami. Nasa mismong bayan na kami kung nasaan yung falls nung may pumaparang batang babae. Kulot ang buhok niya na nakaputing bestida at may hawak siyang teddy bear. Tinigilan ko siya bilang ako yung driver. Bakit? Tanong ko. Kung ano-ano ang tinanong ng bata. Hindi naman kami taga ron para malaman yung pasikot-sikot sa lugar. Kaya sinabi ko na lang na hindi ko alam sabay paandar ng tricycle. Kuya kasi ikaw lang yung tumigil para sa akin. Hinatid niyo na ako. Diretso lang naman. Medyo nainis pa ako kasi alam naman pala niya hindi niya agad sinabi. Yung kaklase kong nasa likod ko bumubulong na papahatid lang naman daw pala eh. Dami pang satsat. Baka raw marami ng tao sa falls. So pinasakay ko na lang yung bata sa likod kasi siksikan na sa loob. Yung iba pa naming kaklase na kasunuran lang din namin ng tricycle, natigil din at nakiusyoso. Tapos may umovertake sa aming dump truck. Tapos yung pahinante pinagmumura kami. Naglabas pa nga ng tubo eh. Ano raw bang problema namin at gumagawa kami ng traffic. Kaya hindi na lang kami umimik. Bale 4 na tricycle kami. Tapos pagdaan ng truck, ilang minuto lang, yumanig ang buong paligid. Tapos nagsigawan ng mga tao. Traffic ng totoo sa unahan namin. Nagsibabaan kami sa tricycle. At doon namin nakita na yung truck na umovertake sa amin, nakabanggaan yung bus na pa Maynila. Nagsisigawan talaga lahat ng mga tao, lalo yung mga pasahero ng bus na lumusot sa windshield. Hindi kami makadaan kahit ipilit namin kasi maraming tao tapos mga sasakyan. Ang tanging nagawa lang namin, tumingin habang nagkakagulo yung iba para kumuha ng tubig para ipang-apula sa apoy sa harap ng bus. Tapos yung batang babae, tumabi sa aming magkakaklase. Sinabihan ko na sila eh, hindi sila nakinig. Sabi niya bigla. Di nagulat ako. Parang ako lang kasi yung nakarinig sa sinabi niya. Yung mga kaklase kong babae din nagiiyakan. Kinalabit ko yung bata. Tapos inabot niya yung kamay niya sa akin at hinila niya ako sa tabi niya. Sa unahan. Pinara sila ng kapatid ko. Tinuro niya yung bus. Pinasakay nila siya pero hindi nila siya pinagbigyan na tumigil saglit para hintabihin ang aming mga magulang. Sunod niyang tinuro yung truck. Nakiusap ang isa ko pang kapatid sa kanila na kung maaari ay sa alternatibong ruta na lang sila dumaan para makauwi sila. Pero hindi sila nakinig. Tapos may lumapit na 2 pang bata sa amin. Naghawak kamay silang 3. Dumating na rin yung ambulansya. Nakasakay sa stretcher yung pahinante ng truck. May nakalagay na sa leeg niya. Nung pagtapat niya sa amin, nanlaki ang mga mata niya. Siya yun! Siya yun! Sigaw siya ng sigaw. Hindi na kami tumuloy sa swimming. Yung isa kong kaklase, tinanong yung 3 bata kung taga saan sila at ihahatid na sila pa uwi. Hindi nyo kami mahahatid, pero makakauwi kayo. Sagot nila. Ang naisip namin nung mga oras na yun, ang weird lang ng mga bata. Ilang taon nang lumipas bago ko naisip na kung hindi namin tinigilan yung bata at isinakay, malamang kasama kami sa naaksidente. Ito namang pangalawang kwento ay kwento ko pa rin, karanasan ko pa rin. Nasa ibang bansa na ako nito. Wala akong sasakyan kasi hindi ako makapag-focus sa daan pag nagda-drive ako. Hindi ko alam kung bakit. So yun nga, sa hotel ako nagtatrabaho. Paiba-iba yung oras ng shift ko. Minsan pag minamalas, hindi ko nakakasabay yung kaibigan kong may sasakyan. Hating gabi na at wala nang bus nung mangyari to. Tinawagan ko ang kuya ko at nagpapasundo ako. Nasa gilid na ako ng hotel nagyoyosi. Marami rin akong katabing nagyoyosi.
Doon kasi yung designated area na pwedeng manigarilyo. Tapos yung nasa kanan ko tumayo. Tinulungan niya kasing tumawid yung dalawang matandang parang mag-asawa. Yung matandang babae nakabaston. Nakatingin lang kami sa kanila. Tapos yung isa naming kahilera, tatawa-tawa kasi baka daw sumikat na yung araw hindi pa nakakatawid yung babae sa bagal maglakad. Natawa pa nga ako nung sabihin nung isa pang nagyoyosi na dapat buhatin na lang nung babae yung matanda. Tapos, natumba yung matandang lalaki. Yung babaeng tumulong sa kanila tumingin sa amin. Nagulat kasi kaming lahat. Ang inaasahan kasi naming matutumba yung matandang babae. "What the hell are you looking at? I need a hand!" Sigaw nung babae. Doon na kami nagsikilusan. Apat kaming lumapit sa kanila. Split seconds lang. Naramdaman ko pa yung paghaging ng van sa jacket ko. Tapos, sigawan. Nakatulala lang kaming apat pagharap namin sa kinauupuan namin kanina. Nakatulala lang kami dun sa inararong mga tao at semento nung van. Yung isang nakaligtas na nakaupo, hinila niya yung isang lalaki na naipit sa gulong. Yung lalaking nagsabing buhatin na lang yung matandang babae. Ang nahila niya lang ay yung upper body ng lalaki. Nasa gitna lang kami ng kalsadang apat. May mga dumating ng medik at pulis at nandun pa rin kami. Tapos may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ang kuya ko. Doon ko lang nakita ulit yung babaeng tumulong sa dalawang matanda. At siya na lang yung nandun. Wala na yung dalawa. Tapos, naglakad na palayo yung babae na parang walang nangyari. Etong pangatlo, alam ko maaalala nyo pa to. Kasi 2016 lang to nangyari, kung hindi ako nagkakamali, sa Davao. Yung sumabog, kakwentuhan ko ang papa ko. Tapos may binanggit ang kapatid kong bunso tungkol sa, yun nga. Tapos yung kapatid kong sumunod sa akin nagkwento, pulis siya. Nung in-interview yung mga taong nakaligtas sa pagsabog, tumutugma yung isang parte ng kwento nila sa mga taong umalis na bago sumabog yung, alam nyo na. May matandang babae na lumilibot sa buong lugar at nanghihingi ng pagkain. Matandang babae na hindi naman daw mukhang pulubi, pero hindi rin naman mukhang matino. Lahat ng nagbigay sa kanya ng pagkain, sinabihan niya ng ganito, "Umalis na kayo dito, may masamang mangyayari." Yung iba nakinig, yung iba hindi. Pero yung mga nagbigay sa kanya, hindi man umalis, nakaligtas naman. Itong pang-apat naman, kwento ito nung sa Urmok. Bago yung trahedya, umaga, may matandang babae na nanghihingi ng tubig sa mga bahay-bahay. May isang grupo ng nagiinuman sa harap ng isang tindahan yung hiningan niya ng tubig. Pero ang sabi daw nung isa sa kanya, kulang pa nga sa kanila. Bakit magbibigay pa siya? Huwag kang mag-alala, may darating na tubig para sa inyo. Sobra-sobra pa. Sagot naman ng matanda. At kinagabihan, nangyari nga yung trahedya. Itong panglima, kwento sa akin ng kaibigan ng bunso namin. Bago mangyari naman yung lindol nung 90s, matandang babae rin, nanghihingi ng tubig at makakain. May lumber kasi sila. Nagtitis-tis ng kahoy yung tatay niya, siya naman iilang buwan pa lang. Nung biglang may pumasok na matandang babae sa pwesto at nanghihingi ng tubig. Yung nanay niya nagbigay agad, tapos pinabaunan pa ng potoseko yung matandang babae. Niyakap ng matanda yung nanay niya at sinabing sunduin lahat ng mga anak niyang nasa eskwela. Siyempre nagulat sila kasi, bakit? Wala ng oras. Sunduin niyo na sila. Dito sa bahay niyo ang pinakaligtas. Sagot nito. Yung tatay niya, sa hindi malamang dahilan, sumunod sa sinabi ng matanda. Habang pinapaalam niya yung pinakapanganay niyang anak, nagsimula ng lumindol. Silang mag-aama, pinilit na makauwi kahit pagapang na sila halos dahil sa lakas ng pagyanig. Malapit na sila sa bahay nila nung biglang bumuka ang lupa sa gitnang gitna talaga ng kalsada. At maraming nahulog dun. Pagdating sa kanila, nagyakap-yakap sila sa loob ng bahay. Pagkatapos ng lindol, paglabas nila ng bahay, halos lahat ng puno sa paligid na buwal pati mga bahay. Tapos sa ilalim ng hagdan, yung tatlong tapayan nila ng tubig, punong-puno ng malinis na tubig. Sa ibabaw ng tatlong yun, maraming potoseko na nakaplastik.
Walang malinis na tubig na maiinom pagkatapos ng lindol at yung iba walang makain. Pero sila meron, kahit tipid, pero at least meron.